Tinanong ni Jesus ang kanyang mga disipulo ngayong araw na ito kung sino daw siya sa pagkakakilala ng tao. Para po bang nagkakameron siya ng evaluation? Ano ba yung sinasabi ng survey tungkol sa akin? Kumbaga, parang sinabi ng 50% po ay nagsasabing kayo si Juan Bautista. May nagsabi po na 10% na kayo ay si Elias. May nagsabi po ng another 30%, kayo daw po ay si Jeremias. May nagsabi po ng 30% na isa po kayong propetang muling nabuhay. Pero hindi na kontento ang Panginoon. Gusto niyang marinig ang sinasabi ng mga disipulo. Kaya He shifted His questioning to them. Directly ay tinanong niya, para sa inyo, sino ba ako? At si Pedro po ang nagsasabi, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas. Pero nakakagulat ang sinabi ng Panginoon sapagkat sinabi niya, huwag niyong sasabihin ito kanino man. At sinabi niya doon na siya ay kinakailangang magbata ng hirap at mamatay sa krus at makaraan ng 3 araw muli siyang mabuhay. Kaya pinakita po ng Panginoon ang kanyang larawan that He is a suffering Messiah, a God who mourns, a God who will die on the cross. Isang Diyos na ipapako sa krus, isang Diyos na pakihirapan. He's not a political Messiah, He's not the triumphant Messiah na katulad ng kanilang iniisip, nalalabanan ng mga Romano at magtatagumpay physically at tatanggalin ang pagkakaalipin ng mga Hudiyo sa mga Romano. Ibang klase pong Mesiyas ang pinakilala ng Panginoon. Nag-shift din po ang ating atensyon. Nakita natin they are in full swing in the healing and preaching ministry. Ipinakita niya ang kanyang katatagan laban dun sa mga eskribas at pariseyo. Pero ngayon po naiiba na. Nag-shift na at sinabi niyang, ako ay ipapapatay. Ako ay pakihirapan. Pero pagkaraan ng 3 araw, muli siyang mabubuhay. So mga kaibigan, sometimes in our life, there is always shifting. May nababago, sabi nga po doon sa ating pagbasa, there is a time for everything. A time to be born, a time to die, a time to weep, a time to rejoice. May panahon ng pagyayakap at may panahon ng paghulagpos sa pagyayakap. May panahon ng pagsasaya at may panahon ng pagdurusa. May panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pagbubunot ng tanim. Kung atin pong titingnan ang panahong ito ba'y panahon ng kaparusahan? Ito ba'y panahon ng pagdurusa? Sa palagay ko po'y hindi. Ito po'y panahon ng pagninilay. Ito po'y panahon ng pagdadalisay. Kung paanong dinadalisay ang ating puso, dinadalisay ang ating kalooban, dinadalisay ang ating buhay. Panahon po tayo para magnilay kung sino nga ba si Jesus sa ating buhay. Sabay, Panginoon mo, dekorasyon lang sa buhay mo. Napakaganda po ng itong shifting nating nararanasan from normal situation to very abnormal situation ay maging daan po upang tayo magkameron ng mas malalim na kaugnayan sa Diyos, mas matingkad na pananampalataya, mas maigting ang ating pag-ibig at pagtatalaga ng sarili. Sa panahong ito po na tayo dinadalisay, palagay ko po, kailangang magbait na tayo. Sa panahon po ng pagdadalisay ng Panginoon, siguro nga po'y kailangan nating pakinggan ang kanyang salita at kailangang merong mabago sa ating buhay. Kaya naman, ang pagtatanong ni Jesus ay parang pagtatasa bilang tao. Paano nga ba ako nakikilala ng aking mga disipulo? Ako ba'y may dating sa kanila? Kung sila'y iiwanan ko, did I make a difference? Did I make
their lives meaningful and relevant? May naiambag ba ako sa kanila? Kaya nga tinatanong niya ang kanyang mga disipulo. Siguro sa panahon din pong ito ng pandemya, tanong din natin sa Panginoon, did I make a difference in the life of other people? Ako ba ay nakatulong sa aking kapwa? Ako ba ay nagdala sa kanilang meaningful, makahulugang pag-iral sa mundo? Maganda pong pagnilayan natin ang tanong ng Panginoon, sino nga ba ako sa buhay mo? Maaari ang Panginoon ay tagapagligtas, sabagat siyang nagbigay siya ng lakas. Maaari ang Panginoon mo ay ang iyong liwanag, sabagat sa panahong ikaw ay nasa kadiliman, si Jesus ang nagbigay ng liwanag. Kapatid, muli kayong tinatanong ng Panginoon, sino nga ba ako sa buhay mo? Amen.